isa mga katunying. Dalawang mais. Tapos ibabalot lang natin tong ganito. Tapos ganyan. Ganyan lang siya mga katunying. Tapos hindi pala nakikita, no? So what is up mga katunying, another day, another vlog. At syempre magandang umaga po sa ating lahat mga katunying. At alas 6 na po ng umaga, 6:11 na po mga katunying. Pero madilim pa rin. At madilim pa rin sa ating garden, kaya halos di pa rin ako makita. At dahil limitado lang yung oras natin mga katunying, kailangan na nating simulan. Sisimulan na natin ang ating mga gawain. At kapakita ko lang sa inyo mga katunying, dahil winter na, ay namunga na naman yung matamis nating kalamansi. Ayun o. Barintayin natin mahinog lahat para sabay-sabay na harvest. Hindi lang siya gaano makita, pero marami siyang bunga mga katunying. Ilawan natin. Ilawan natin. Ang ilaw. Ano? Ayan po siya mga katunying, daming bunga hanggang sa baba yan mga katunying. Ayun. At ngayon mga katunying ay magpapakain na tayo ng ating mga alaga at itutuloy natin yung pag-cultivate ng ating mga talong. At nandito na yung ating mga alagang pato. Ano sila? Nag-aantay ng mga katunying. At meron pala tayo dito saging. Yan. Papahinog natin mga katunying, babalutin natin dun sa may garden, dun sa may warehouse natin. Meron tayong mga, titingin tayo ng mga pwedeng pambalot doon. At syempre dala-dala natin ang ating kanin para sa ating mga alaga. Yan. Kaya tara na mga katunying, pakainin na natin sila para magawa na natin yung ating mga dapat gawin. Grabe ba? Ayun, pagkakalamig, lamig dito mga katunying. Lalamig, iinit. Kaya mag-ingat po tayo dahil uso po lapitin po tayo ng trangkaso kapag ganito yung panahon. Lalamig tapos iinit, lalamig tapos iinit. I-open lang natin yung ilaw natin dito para makita tayo mga katunying. Wait lang, i-open lang natin. Ouch. At yun mga katunying, lumiwanag na ng konti. Kasi dinala na natin yung cellphone natin para alam natin kung anong oras na. Pero kasi nanguhula tayo mga katunying, baka mamaya nag-e-enjoy tayo sa pag-harvest or pagbubungkal o kung anong ginagawa natin sa garden. Tapos wala na palang time, oras na pala ng pasok natin. Kaya tara na mga katunying, i-open na natin yung tubig doon sa ano nila para makapakain na natin sila. Ito na sila mga katunying. Ito na yung manok natin. Ito yung mga pato. Hindi natin makita yung mga pato sa camera dahil madilim pa at itim sila kaya hindi sila makita. I-open lang natin yung tubig doon mga katunying at didiligan natin tong, ay tingnan natin muna. So basa pa tong nandito mga katunying, hindi muna natin didiligan. Doon agad tayo sa garden. At dahil na-open na natin yung tubig doon mga katunying, dito na tayo. Hugasan lang natin yung mga dapat hugasan. Palitan ang dapat palitan. Check lang natin itong paligid ng ano nila. Pero wala naman sigurong ahas dahil wala namang itlog mga katunying. Pero syempre mas okay na yung sure, diba? So wala naman mga katunying. Kaya hugasan na natin yung mga kainan nila at palitan na yung mga tubig. Ang lamig mga katunying.
lamig. So kukuha lang tayo ng daras at ilalagay natin yung kanin. Isa sa kagandahan ng ginawa natin dito na bakod mga katunying, yung mga alaga natin hindi sila makasunod dito sa ano natin. Ayun, hanggang doon lang sila oh. Dati kasi mga katunying sumusunod sila dito at napakakulit nila. Pero ngayon hindi na sila makasunod dahil meron ng harang. Kunin lang natin yung kanin. Bali, kukuha ulit tayo ng mais. Ouch! Kukuha ulit tayo ng mais mga katunying mamaya. Sagdagan natin ang darak. Dalawa mga katunying. Yeah. So balik na tayo doon at unti-unti nating lumiliwanag sa wakas. Nahulog pala yung ano. Tubigan na natin. Manok. Yung manok mga katunying kumain ng manok. So ngayon naman mga katunying, dahil napakain na natin sila at sila na yung bahalang kakain, ay pupunta na tayo magpagkukultivate ng talong. Sasaglitin lang natin yan, tapos dala-dala natin tong ating basket. Ito naman ay para sa mais mga katunying mamaya. Pagkatapos natin mag-cultivate, ay siya namang mag-harvest tayo ng mais. Bali hindi natin i-harvestan lahat, kukunin lang natin yung malaki at matigas na, nang sa ganon ay mapakinabangan natin at hindi kainin ng daga. So kahapon mga katunying nakatapos tayo ng 5 at meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5. Huh? Meron pang 5 na natira. So ganito yung ginawa natin kahapon. Kaya tutuloy natin yan ngayon mga katunying. At bukas madidiligan na natin at susunod natin yung okra. Bukas habang nagdidilig tayo dito sa ating talong, siya namang nagkukultivate ng okra. Tataob lang natin yung mga lupa. Yung sibuyas natin kailangan natin linisan. Pero hindi kasi natin mapagsabay-sabay mga katunying dahil may limit yung oras natin. Sumasakit na naman yung aking ilong. Ano nangyari? Hindi ka tayo pwede ka tapos na tayo.
So try ko ang bumungkal dito na pag lalagyan natin ng kamoting kahoy kung matigas. So hindi naman siya matigas dito mga katunying, pwede isang linya ng kamoting kahoy dito, pwede dito, pwede dito, pwede siya. So ito kasi tataniman natin ng kamote mga katunying. Iwan na natin tong pala dito na may okra dahil itong okra yung babanatan natin bukas. Sunod natin yung sitaw. So kukuha tayo ng mais mga katunying. Kahit 3 piraso lang siguro. Tignan natin. So may dala-dala tayong lagayan. So meron din akong pinulang ano dito eh. Meron akong pinulang kamoting kahoy. Tumubo na. Tapos bala ko din mga katunying, itong panggagalingan ng mais natin ay siya ding pagtataniman natin ng ibang kamoting kahoy. Pag-iwa-hiwalay natin yung kamoting kahoy mga katunying. Kasi malambot na. Nabalik na. Nabalik, hindi na natin. Isa mga katunying. Apat lang muna mga katunying dahil dalawa lang kami ni Deya kung kumakain nito. Yung mga kasama namin ayaw nila. Tamad daw silang mag-iuso. Sabi na lang nila. So ito yung na-harvest natin ngayon mga katunying. Tayo limang mais pwede na mga katunying. Hindi na meron tayong na-harvest ngayong araw. So ngayon naman mga katunying, babalikin tayo dun sa ating baluarte at ating babalutin yung saging para mapahinog mga katunying dahil pinagkuha ng pila nila yung kahapon, kinuha nila dun sa ano. Tapos kumuha yung mga Indonesian at yung natira mga katunying nilagay doon sa lamesa at babalutin natin para meron kami paghahati-hatian kapag ka nahinog. Ginulay nila yung saging mga katunying, tapos yung natira binigay sa akin at atin namang babalutin. Hindi ko alam kung may pangbalot tayo dyan pero titingnan natin. Natusok yung kamay ko So ang linis dito sa ating tambayan mga katunying. Ay! Sarap ng tumambay. Malawak. So naglagay pala ako dito ng pwesto mga katunying. Kung sakaling gusto natin magluto, meron tayong paglulutuan, nilagyan ko na din ng harang. Dito na ito pwesto yung ating kalan. At ito naman yung ating na-harvest. Sa araw na to ay yan lang muna ang ating na-harvest mga katunying. So meron tayo ditong kumot na pambabalot dun sa saging. Bali kahapon pa to nung isang araw pa tong saging mga katunying na napitas. Ngayon lang natin babalutin. Bali nung isang araw pa tong saging na to mga katunying, pero ngayon lang natin babalutin dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng mahaba-habang ngayon lang tayo nagkaroon ng available time kumbaga. So dito lang natin babalutin. Saglit lang to mga katunying kasi konti lang naman sila. At yung sako natin nandun pa sa loob ng warehouse. Kung kukunin natin yung sako ay magkakalkal pa tayo mga katunying. Itong kumot nandito na sa labas. So tatanggalin lang natin yung mga reject.
Yung mga reject, mga katunying tatanggalin lang natin. Para hindi na siya dagdag sa ano. Akala ko dati mga katunying kailangan pa ng mga dahon-dahon tong ano na to, pagpapahinog ng saging. Yung pala mga katunying hindi na, kahit wala ng dahon, as in yung saging lang, balutin lang natin, pwede na pala yung mga katunying. Dagdag init yung, kaso nga lang, mas better talaga pag may dahon. Pero kahit walang dahon, okay lang. Kasi dagdag init din yung mga katunying. Ganun lang natin itong mga hindi kailangan. Signan natin itong mga single, para hindi lamigin. Tapos ibabalot lang natin itong ganito. Tapos ganyan. Ganyan lang siya mga katunying. Tapos hindi pala nakikita, no? Nakikita pa pala. Tapos kuha tayo ng tali. Tapos taliin natin para hindi siya bumukas. Dapat nilagay ko muna pala yung tali sa loob. Siyempre tataliin din natin itong magkabilang gilid. Nang sa ganon is hindi siya sumingaw. Ganyan po yung gagawin natin. Pero dapat niready ko muna yung pantali. Kasi tignan natin sa mga susunod na araw kung nahinog na at kung effective ba. Saka natin ilalagay dun sa lagayan ng darak. Kasi iba mga katunying, di ba, kapag nagpapahinog, dati mga katunying pala, hindi yung iba. Dati pala mga katunying, nung mga ano pa lang kami, nasa elementary yata ako, magpapahinog ako ng atis nun mga katunying sa bigasan. Hindi ko alam kung naranasan nyo din yun, pero ako kasi yung ginagawa ko, pag nakakuha ako ng atis doon sa atis namin sa bakuran dati, nasa Pilipinas ako, ay nilalagay ko siya sa bigasan dahil naniniwala ako na mas mainit sa bigasan kaysa kapag kabinalot. Pero effective yun mga katunying dahil proven and tested na yun sa akin, base sa aking experience, na kapag nilagay ko sa bigasan, isang araw lang mga katunying, or pag nilagay mo ng umaga, kinabukasan hinog na. Mabilis lang siyang mahinog mga katunying. Ganito yung babalutin natin. Tapos lalagyan natin dun sa ating lagayan ng darak. Ayan. So ganito na yung kinalabasan niya. Ang ating mystery item. So titignan natin to after, hindi ko alam kung ilang ano mga katunying, pero baka pagkatapos ng 2 araw. Kasi tela lang yung pinabalot natin. At ilalagyan natin dun sa lagayan ng darak. Kaya tara mga katunying, ilalagyan na natin. So dito pa siya ilalagay sa ating baul. Makahinog ka dyan. Kaya ayun mga katunying, bali magpapaalam na tayo sa ating live dahil sumapit na ang oras ng ating pagpasok sa trabaho. At maraming salamat po mga katunying, kumakain na pa rin yung ating mga alaga. Yung iba kumakain, yung iba umiinom, yung iba ay gumagala-gala na. At marami pa rin silang pagkain. Pero ang ugali kasi ng mga yan mga katunying, pagkatapos nilang kumain ng konti, maglalakad-lakad ulit sila, mag-ikot-ikot. And then pag nagutom, kakain ulit. Ganun sila mga katunying, pabalik-balik. Kaya ayun mga katunying, maraming salamat po sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa akin na sa kayo mga nakakasama. Mag-ingat po kayo palagi mga katunying, saan man po kayo naroon, and God bless po. Bye bye.